Ito ay naganap noong gabi ng unang Huwebes Santo. Pagkatapos maghapunan ang ating Panginoong Hesus at ng 12 alagad, ay nagpunta siya sa hardin ng Getsemani at doon ay nanalangin. Dumating doon ang mga sundalong Hudyo at siya ay dinakip at dinala kay Anas, kay Caiphas, kay Herodes at kahuli-hulihan ay kay Pilato. Noong nasa harap na ni Pilato si Jesus, siya ay kanyang tinanong, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo." Sa ating literal na pagkaunawa, ang salitang hari ay isang tao na namumuno sa napakalaking lugar o bansa at siya ang sinusunod ng mamamayan doon. Meron nga tayong kasabihan, ang utos ng hari ay hindi mababalik. Subalit kakaiba ang hari na ating ipagdiriwang at aalalahanin sa darating na linggo. Ito ay ang Kristong Hari. Siya ang hari ng ating mundo. Bakit ko sinabing kakaiba? Dahil siya ay isang isang hari na nagsilbi at hindi pinagsilbihan. Siya ang hari na ipinanganak sa isang payak at mabahong lugar. Siya ang hari na sumunod sa mga taong mas mababang uri kaysa kanya. Siya ang hari na nagtiis ng maraming hirap. Siya ang hari na pinaratangan ng kung ano-anong kasinungalingan at siya ang hari na pinarusahan at ipinapatay. Naparito si Jesus dito sa lupa upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At noong mapako siya sa krus, inialay niya ang kanyang buhay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Naging daan ito para makamtan natin ang kaharian ng Diyos. Tayong mga nabubuhay ay mayroong pag-asang makapasok sa langit na kasama ang Diyos. Sa ating pagdarasal ng Ama namin, sinasabi natin, "Mapasa amin ang kaharian mo dito sa lupa para nang sa langit." Sa aking palagay, ang kaharian ng Diyos ay mapapasa atin dito sa lupa at para nang sa langit kung ang Diyos ay maghahari o magiging hari ng ating buhay. Kalooban niya ang ating sinusunod at hindi ang sarili nating kalooban. Ang Diyos ang sinusunod natin. Pagsikapan nating masunod ang kanyang mga utos at mga aral. Ang 10 utos ay nagsasaad ng pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Kapag nasunod natin ang mga ito, tayo'y mga taong nagmamahal at mga taong pinaghaharian ng Diyos. Paglaban natin ang mga turo at aral ni Kristo. Huwag natin siyang ipagkanulo. Ipinagkakanulo natin siya kung tayo ay gumagawa ng mga bagay na hindi kasiyasiya sa paningin niya. Mga bagay na iminumungkahi ng sanlibutan. Kaya sinabi niya, "Ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutan ito." Meron din namang awit na may pamagat na lupa man ay langit na rin. Ang langit ay kaharian ng Diyos. Kaya kung ang naghahari sa ating buhay dito sa lupa ay ang Diyos, masasabi nating lupa man ay langit na rin. Si Mama Mary at ang mga santo ay kasama ng Diyos sa langit na kanyang kaharian. Dahil noong sila'y nabubuhay dito sa lupa, ay naghahari ang Diyos sa kanila. Tularan natin ang kanilang halimbawa, lalong-lalo na ang kanilang kababaang loob. So pwede natin itanong sa ating sarili, ano ang nagiging hadlang upang masunod ang kalooban ng Diyos? Ano ang kailangang gawin upang maghari ang Diyos sa atin o sa aking buhay? Maraming salamat po.